Magandang hapon po. Welcome to the show. Ako po ang inyong Kuya Larry. Welcome sa isa na namang version ng kasaysayan ng pag-ibig sa ating palatuntunan. Narito at nais naming ihatid sa inyo ang kasaysayan ng pag-ibig padala sa atin ni Carlota ng Caloocan City. Dear Kuya Larry, isang magandang araw sa iyo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig sa napakaganda mong programang Ikaw, Ako at ang Awit at sa inyong istasyong DWWW 774. Kuya, tawagin mo lamang ako sa pangalang Carlota, 57 anyos na taga Caloocan. Matagal na akong taga-subaybay ng inyong istasyon, lalo na ng iyong program kung saan nabibigyan ng daan na makapaglahad ang iyong mga tagapakinig tulad ko ng aming kwentong buhay at pag-ibig at maging parte ng iyong palatuntunan. Sumulat ako upang sana ay mabigyang pagkakataon na maisahimpapawid ang aking kwento. Nais kong ibahagi ang aking karanasan sa pag-ibig at nais ko itong simulan kay Marco. Kuya Larry, kababata ko si Marco sa Nueva Ecija. Bata pa lamang kami ay madalas na naming pinagpapares sa anumang mga aktibidad sa aming maliit na komunidad. Sinasakyan lang namin ni Marco ang mga panunokso nila. Alam namin kung ako ang tunay o kung ano ang tunay naming nararamdaman para sa isa't isa at iyon ay ang pagiging magkaibigan lamang. Hanggang sa tumuntong na kami ng kolehiyo at mag-aral sa Maynila, ay magkasama pa rin kami ni Marco. Kumuha siya ng kursong architecture at ako naman ay BS Nursing. Alam ninyo, pareho kaming hindi nagbuhat sa mayamang pamilya. Ngunit, hindi naman naghihikahos. Kami po yung masasabing nakaluluwag-luwag lang naman. Ako naman ay nakapag-aral sa pamamagitan ng scholarship dahil sa varsity ako ng volleyball team ng aming paaralan. Sa aming buhay kolehiyo ay naging abala ako sa pag-aaral dahil nais kong maging isang nurse at makapagtrabaho sa abroad. Kabaligtaran ni Marco na tila ba sumasabay lang sa agos ng buhay kolehiyo. Ayaw daw niya na maging boring ang buhay niya at maistak lang sa mga libro. Madalas siyang magparty kasama ang mga kabarkada niya kada Biyernes ng gabi. Masasabi kong happy-go-lucky si Marco. Ito marahil ang dahilan kaya kahit matagal na kaming magkasama, ay hindi ko siya nakikita bilang isang boyfriend material. Matalino si Marco dahil kahit panay ang party nito, ay hindi ito bumabagsak sa kanyang mga asignatura. Nakapagtataka din na kahit madalas itong magparty, ay wala siyang ipinakikilala sa akin bilang nobya niya. Madalas naman niyang sabihin sa akin na may napupusuan na siya, ngunit wala naman siyang ipinakikilala sa akin. Ayaw ko mang aminin ay nakaramdam ako ng pangamba at takot na baka may napupusuan na nga si Marco. At dumating ang araw na mabaliwala ako. Lumipas pa ang mga taon at nakapagtapos na kami ng pag-aaral at may kanya-kanya ng hanapbuhay. Wala pang ipinakikilala sa akin si Marco sa sinasabi nitong babaeng kanyang napupusuan. Ngunit kasabay nito ay na-realize ko na hindi aangat ang level ng pagkakaibigan namin ni Marco. Kaya naman Kuya Larry, nang may manligaw sa akin sa katauhan ni Dave, ay pinagbigyan ko ito at binuksan ang aking puso upang lumigaya. Okay, marahil ay sabik na kayong ipagpatuloy natin ang kasaysayan padala sa atin ni Carlota ng Caloocan City. Muli nating tunghayan at pakinggan ninyo sa kabuuan ang kanyang kasaysayan.
Kuya, nanligaw sa akin si Dave at pinakilala ko ito sa aking mga magulang na nagustuhan naman siya. Magalang, nagbuhat sa mabuting pamilya at may matibay na trabaho. Kaya naman nakuha niya ang approval ng aking pamilya. Nakabaliktara naman ni Marco. Una pa lang nang ipakilala ko si Dave kay Marco, ay inayawan na niya ito kaagad. Wala naman siyang masabi kung bakit ayaw niya rito. Tumagal ng 4 na buwan ang panliligaw sa akin ni Dave. At sa loob ng mga panahong naliligaw si Dave sa akin, ay naging madalang na ang pagkikita naming dalawa ni Marco. At alam kong hindi totoo ang dahilan, na busy lamang siya sa kanyang trabaho. Alam kong iniiwasan na niya ako sa hindi ko malamang kadahilanan. Nais ko mang tanungin noon kung nagseselos pa siya kay Dave, ay ayaw ko namang masabihan na nagfe-feeling ako. Dumating ang araw na tuluyan ko nang sinukuan ang pag-asa at pag-asam-asam ko na baka naman may gusto rin sa akin si Marco. Kaya't sinagot ko na si Dave. Ngunit nang naibigay ko na ang matamis kong oo kay Dave, ay heto saka naman nagparamdam itong si Marco. At sinabing liligawan niya ako. Litong-lito ako noon sapagkat kami noon ni Dave, ngunit aaminin ko na sinagot ko ito nang hindi ko pa siya lubos na mahal. Hindi tulad ni Marco na kahit anong tanggi ko sa aking sarili, ay alam kong mahal ko na ito noon pa man. Ngunit napagod lamang talaga ako sa paghihintay. Ngayon namang sumuko na ako at may commitment na sa iba, ay saka naman ito magsasabi na mahal din niya ako at babawiin ako kay Dave. Nagalit ako noon sa kanya. Dahil una, bakit pinatagal pa niya ang pagsasabi na mahal niya pala ako? Pangalawa, may nobyo na ako at napakabuting tao ni Dave at ayaw ko itong saktan. Ngunit hindi tumigil si Marco sa panliligaw sa akin. Kaya madalas ay pinag-aawayan namin ito ni Dave. Hanggang sa dumating ang araw na nagpang-abot silang dalawa ni Marco at nagkasakitan. Sa gulo ng aming sitwasyon ng mga panahong iyon, ay humingi ako ng panahon sa kanilang dalawa upang makapag-isip. Sa makatuwid ay nakipaghiwalay muna ako kay Dave. Umalis ako ng metro at nagbakasyon pansamantala sa aming probinsya. Ngunit hindi ko naman sukat akalaing susundan ako dito ni Marco. Dito na nanumbalik ang aming nakaraan noong kami ay pawang mga bata pa lamang. Dito na rin napatunayan ko na kahit anong gawin ko ay hindi nawala sa aking puso si Marco. At niloloko ko lamang ang aking sarili sa pagbaling ng aking atensyon para kay Dave. Abay, ayaw ko mang saktan si Dave, ay mas lalo namang ayaw kong lokohin at pasahin pa ito. Sa pagbabalik namin ni Marco sa Maynila, ay may pagkakaunawaan na kami. At hindi nga lumaon, ay niyaya na ninyo akong pakasal, na buong puso ko namang tinanggap. Sa ngayon, kuya, ay may 4 na kaming anak. Masaya ang aming pagsasama bilang pamilya. Hindi ako nagkamali nang magdesisyong piliin at tanggapin ang alok na pag-ibig sa akin ni Marco. Si Dave naman ay may sarili na ring pamilya at masaya rin siya. Minsan nga ay nakita ko ito at nakapag-usap kami at nakapagtawaran.
At ngayon ay naging magkaibigan pa nga kami. At ginawa ko pang siyang ninong ng aming pangatlong anak ni Marco. Kumisan talaga, kuya. Kumisan, kahit anong pilit mong iwasan ng isang bagay o ang isang tao, kung kayo talaga ang nakatakda ng tadhana para sa isa't isa, ay kayo pa rin hanggang sa huli. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbasa mo ng aking simple na kasaysayan. At sana ay may natutunan ang inyong napakaraming mga taga-subaybay sa aking kwentong buhay at pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Carlota ng Caloocan City. Well, mga kaibigan, mga giliw naming taga-subaybay, batid kong naibigan po ninyo ang inihatid naming kasaysayan ng pag-ibig. Ang bawat isa ay maaring may naibang kwento ng pag-ibig. Sino man po sa atin, batid ko na may espesyal ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan, kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Halik kayo at ibahagi rin sa programang ito ang pitak ng sarili ninyong kwento. Yung bang natatangi ninyong kasaysayan ng pag-ibig na kailanman ay hinding-hindi na ninyo malilimutan pa. Yung bang hinding-hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong isip, puso at damdamin. At sana po naman ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang mga kwento ng pag-ibig na aming inilalarawan sa inyo. Inyong ipadala sa palatuntunang ito ang bawat kwento na may kaugnayan sa inyong puso at damdamin at malugod po namin itong isa sa himpapawid. Pwede ninyong hilingin o banggitin sa inyong liham kung anong theme song ang nais ninyo. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.